Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat. At meron tayong isang reaction video sa Google at TikTok hindi tatanggap ng paid political aids. Fake pool. Ayan, fake pool related content alisin na ng Meta. At lumagda ang ilang kasunduan sa Commission on Election ang tech giants na Google, TikTok at Meta para tumulong sa paglaban sa mga fake news at kaugnay ng nalalapit na election sa Pilipinas. Nakako rin ng mga tatlong kumpanya na hindi sila magpapagamit sa mga politiko at agad alisin ang anumang ads at content may kinalaman sa halalan. Alright, now the further ado, let's do watch sa UNTV. Politiko sa kanilang kampanya ang Google at TikTok. Magandang gabi, June. Yan ang lumalabas pagdating sa paid political ads ay hindi nga magagamit ng mga tumatakbo o mga kumakandidato itong mga platform na ito para mai-promote ang kanilang kandidatura. Isa sa pangamba ng Commission on Elections o COMELEC na magamit ang iba't ibang social media platform para ma-impluensyahan ang resulta ng May 12, 2025 midterm elections. Partikular na kung gagamitin ito sa pagpapakalat ng pekeng impormasyon. Kanina lumagda ang COMELEC ng Pledge of Support kasama ng Meta, Google at talagang kailangan yan para maiwasan ang mga bias at maging maayos ang ating halalan. Alright? TikTok. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, isa itong welcome development dahil naniniwala ang komisyon na inaasahan na gagamitin ng mga tumatakbo o mga kumakandidato ang social media para sa kampanya. Ang problema nila, papaano nila i-monitor ang accounts ng mga kandidato o kumakandidato sa At dapat i-disqualified pag gumagamit ng social media. amin ito. What if the platforms will be used in order to promote misinformation, disinformation, and fake news? Yan at all costs lalabanan natin lahat. Makakatuwang nila ngayon ang mga social media platform para mamonitor lalo na ang mga peke o troll lang na account. Ayon sa Google at TikTok, hindi pa rin sila tatanggap ng paid o bayad na Oo, maraming mga fake news lalo na sa platform Google at TikTok at marami pa. political ads ng isang kumakandidato o grupo sa paparating na halalan. Paliwanag ng TikTok, ayaw nilang magamit ang kanilang platform sa pagkakabahabahagi. Lahat anya ng political advertisement o advertisement na lilitaw ay iti-take down o kaagad nila itong tatanggalin. We don't allow political advertising kasi ayaw namin na maging venue for division. You know, we don't want people to feel divided. We want people to come together to exchange ideas freely and safely and positively. Yung taking down on split seconds lang. Ayan, tama yan para walang magulo sa ating social media. Ang Google naman ay noon pa anyang nakaraang 2022 elections ay hindi na rin sila tumatanggap ng paid political ads. So sa Google platform po, during the regulated period, wala rin pong political ads. Samantala, ang Meta naman na namamahala sa Facebook at Instagram ay tatanggap pa rin naman sila ng bayad o paid political ads. Pero kapag Alright. ang content ay mapanganib-anya at malinaw na peke, ay agad nila itong i-take down o tatanggalin. Ito ang isa sa safety measure na kanilang gagawin. Nangako ang tatlong kumpanya ng suporta sa COMELEC para sa eleksyon. Anila hindi sila papayag na magagamit ang kanilang platforms sa pagpapakalat ng fake news, disinformation o kaya ng misinformation. We will continue to work with COMELEC and other election stakeholders in fulfilling our commitment
to make our platform a place for equality, safety, dignity, and free speech. Ayan, para malinis ang ating halalan, tanggalin sa platform ang mga gustong magbayad ng ads dito sa ating Google at TikTok at kay Meta. Alright? Yun, dahil nga sa moderno na ngayon ang ating teknolohiya, ito yung isa nga sa pangamba ng COMELEC na baka nga magamit ang iba't ibang mga SOCMED na ito, social media platform sa pagpapakalat ng fake information o para dayain yung mga botante o kaya pagdating sa panahon ay paring malito pa ang ating mga kababayang botante para sa halalan sa pagpili ng kanilang mga kandidato. At isa nga din sa nagiging hakbang ngayon ng COMELEC, lahat ng mga social media account na gagamitin ng ating mga kababayang tumatakbo ay dapat yan irehistro sa Commission on Elections. Ang period ng registration yan ay isang buwan pagkatapos ng COC filing at inaasahan natin matatapos yan sa unang linggo ng Disyembre. So, ang sinasabi dito ng COMELEC na lahat, kahit pa yan ay vlogger o supporter ng isang kumakandidato, kailangan din na mairehistro dito sa... Yan, tama yan para magkaroon ng disiplina ang mga tatakbo kung sino talaga ang mananalo at walang fake news na inihayag sa Google at TikTok at iba pa. COMELEC, yung kanilang mga social media platform na magpapalabas o magpo-promote ng kandidatura ng isang tumatakbo sa paparating na eleksyon. Alright guys, napakinggan at napanood po natin dito sa ating UNTV. At maraming salamat sa support to Rob Trip and see us again sa ating reaction video. And don't forget to subscribe. This is your friendly neighborhood. Rob Trip tayo. Alright, thank you so much and God bless us all. Peace out.